Hey minasan, konnichiwa, and welcome back to my channel. By the way, I'm Jesseline Dulay, and if you're new here, welcome to my channel. Napanood mo na ba ang first part of this video? Dahil kung hindi pa, panoorin mo na para ma-idea ka sa mga ikukwento ko sa'yo ngayon. And in this video, I'm going to share with you my story, my experiences, my Nihongo journey from Philippines to Japan. And if you're interested, just keep on watching. After I passed the employer's interview and completed all the documents and medical, I moved to Las Piñas. Doon na po ako nagstay sa dorm para mag-aral. Nag-start ako is mga September 2017, and as I remember, isang backpack at saka sako bag yung dala ko noon kasi wala pa akong maleta. Tanging lakas ng loob at pananampalataya sa Diyos yung dala-dala ko lang noon. And syempre yung positive mindset na matatapos ko yung training and makakapunta na ako ng Japan. And maraming orientation nun, and ang unang pinag-aralan namin is Aisatsu or greetings. Dito sa Japan, napaka-importante ng greetings or ng Aisatsu. Then after nun, nag-start na kami ng lesson from Minano Nihongo. So nung time na yun, nagpa-photocopy lang kami, ganito yan. So ako mismo nag-design yan. Wala. Tapos ganito yung itsura niya, ganito siya kakapal. So yan. Itong libro na to, lesson 1 to 50. Pero ang pinag-aralan lang namin nung time na yun is 1 to 25. Tapos yung 26 to 50 is dito na sa Japan namin pinag-aralan. Tapos ipapakita ko sa inyo yung certificate ko nung nakagraduate na ako sa Nihongo training. Tadaan! Tapos nung departure letter, ayan. Tapos kaming yellow book. Ayan, 2018 pa to, diba? Buhay pa siya, guys. And ano yun? Oh, buhay pa yung aking yellow pad. Hala, nakakamiss naman. At syempre, ito yung pinaka exciting part. Kakaiba talaga to, guys. Tada! Ang laki ng ID, grabe. Tapos meron pa kaming ID pass dun sa tinutuluyan naming subdivision. And ewan ko ba, pinagtitripan yata ako ng mga tao noon. Ginawa ba naman nila akong officer? So, by the way, ang dorm namin noon is sa Santa Cecilia. Subdivision siya, somewhere in Las Piñas. G15 yata yung dorm namin. Para siyang bahay talaga na pampamilya. Up and down. Tapos, sa taas yata parang mga 15 person. Tapos, sa baba, nasa baba kami noon, 15 person din. Isang CR sa baba, isang CR sa taas. Tapos, yung itsura ng mga bed doon is tatluhan. So, bagong dating kami doon, may mga senpai na. Syempre, may mga na sila doon, mga pwesto. Tapos kami mga bago doon na lahat sa Kisame. So, shoutout nga din pala sa mga senpai namin dyan. Ayan, sina Ate Tien, Jess, Gladys, and Melay. Ayan yung mga naging senpai namin. Di ba tatlo kami? Si Rose and si Dalen. Si Dalen napunta siya sa ibang bed. And kami ni Rose, napunta kami sa pinakataas. And then, naalala ko nang sabi ko kay Rose, Rose, nakakahagard mag-aral ng Nihongo. Magpaganda naman tayo, Nax. So, ang ginawa namin, naglagay kami ng pipino sa mata. Tapos, yung pipino, syempre, di ba, pag matutulog ka, tapos yung pipino nakaganyan. So, parang, ang mindset ko noon, ayokong maggalaw yung pipino, ayokong mahulog, kasi gusto ko lang siya, yung nakapatong sonomama. Tapos, ang ginawa ko noon, nagpiring ako, yung pipino, tapos nakapiring akong ganyan. Tapos, alam nyo ba, mga kaminasan, grabe, paggising ko, di na ako makadilat kasi yung dagta ng pipino, dumikit na siya dito. Dumikit na siya sa mata ko. Tapos sabi ko, Rose, imagine niyo yung scenario, nakapikit akong ganyan, parang muta, na yellow-green, tapos nakadikit siyang ganyan. As in, hindi ko talaga madilat yung mata ko. Tapos sabi ko, Rose, sabi niya, B, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi ako makadila. Sabi niya, B, sandali, babalikan kita kasi maliligo na ako. May mga schedule din yung ligo namin nung time na yun. Tapos, sabi ko, ayoko magpanik. Kasi nasa third deck ako. Tapos gusto ko nang banlawan agad yung mukha ko. Paano? Nandun ako sa taas, paano ko bababa? Ang ginawa ko, kinapa ko yung yung pang eskinol ko, pang bura ng Ayaw talaga, hindi pa rin makadilat. Tapos sabi ko, Lord, ayoko po mabulag. Gusto ko pa makarating ng Japan. Mga ganun. Tapos after nun, kinapa ko yung yung pababa. Na nakapikit ako ng ganyan, tapos kinakapa ko yung paano ko bababa do sa bed. Naghilamos ako. Ang tagal niyang mabura kasi grabe yung dagta ng pipino. Nung nalinis ko na siya, grabe yung mata ko as in pulang-pula, parang adik.
Tapos may time pa nun na tulog na ang lahat, pati si Rose. Kasi imagine niyo ganito yung bed. Pa-L siya. Dito ako, dito si Rose. Tapos aakyat ako dito. Nung paakyat na ako, imagine niyo paakyat na ako. Si Rose nakaharap do sa wall. At kunyari ganito, dito ako aakyat, ganyan, aakyat ako dito. Tapos ganito yung tapos nandito siya, nakahiga, nakaharap siya sa wall. Tapos ako paakyat na akong ganyan. Pagtingin ko, may ipis. Papunta sa mukha niya ba? Gumagapang yung ipis. Alam mo, nung aanin ko na ng towel, hampasin ko, biglang lumipad sa akin ipis. Oh my goodness! Nahulog ako dun sa sa deck. So, pero, nakakapit pa rin yung kamay ko. Tapos, parang nakaganon. Wow, bangin lang. Parang nakaganon ako. Tapos, nasugatan yung legs ko. Tapos, di nakahawak kong ganyan, no? Gumanon ako. Wow. Sobrang nakakatawa talaga, minasang. Grabe. Natapos na yung mga nakakatawang moment na yun, no? And, syempre, hindi rin mawawala yung mga crush. Ayan, sa classroom. Naalala ko noon, may mga, may mga pasimpleng nagpaparamdam. Tapos, may mga sticky note na iniiwan dun sa tumbler, dinidikit sa notebook, sa libro, sa desk mo. Sabi ko, Anyways, tapos na yun, no? And syempre, may celebration din kami na tinatawag na Mansari sa classroom. 4 na beses kong na-experience yun kasi 4 months kaming nagstay. Then, Monday to Friday, ang ganap namin is gigising ng 5 a.m. kasi maliligo. Tapos, 6 a.m. magtatayso kami. Meron kaming morning assembly, mag-exercise, ganyan. 7 a.m. Breakfast. And then, 8 a.m. doon na mag-start yung klase namin sa Nihongo. Then, lunch from 1 p.m. to 5 or 5:30. May klase ulit kami niyan. And then, after ng mga bandang alas 5 hanggang alas 8, free time kami niyan. So, dinner time. Then, every Wednesday night, may worship service doon. Parang mga 1.5 oras. Hindi na ako nag-start kumanta ng mga worship song dahil kay Cel Sensei. Actually, naghanap sila ng mga singer noon. Sa room namin, maraming magagaling kumanta. Pero, hindi ko alam bakit ako yung napili. And siguro dahil ako rin ay nag-say yes sa gawain. Nung time na yon, hindi pa ako born again Christian. Wala pa akong alam sa mga ganung gawain. Bago lang sa akin yung mga Christian worship song nung time na yon. And every Saturday morning, meron kami General Assembly. Kung sino yung mga naka-assign na trainee, doon pupunta. And naalala ko, may speaker kasi nung time na yon sa mismong room na yon na kapag nagsalita ka doon, is dinig sa lahat ng room. So, yung magpapakanta sa umaga. Na-experience ko din na kumanta doon sa harapan. Aba? Napaka-confident talaga ni ate mo. Kinanta ko is, sayang na sayang. Tapos, syempre, birit ang lola mo, no? Bigay toro, warang sayang na sayang talaga. So, ayun, nakakatawa lang kapag naaalala ko. And then, every Sunday, umattend kami ng church sa JIL, Jesus is Lord, sa Las Piñas, malapit din dun sa Prudential. Kasi, yung dalawa kong kasama na si Rose and Dalin is mga born-again Christian na. Sinama nila ako. Tapos, syempre, pag nag-worship, may palakpakan, may tumatalon. Yung asing masaya talaga. Tapos sabi ko, weird naman, ba't ganun? Hanggang sa unti-unti na na ako, na ganun na rin ako, nakikipalakpak na rin ako. And, sabi ko, may nararamdaman akong joy na hindi ko maipaliwanag. Blessing talaga sila sa akin. And, hindi ko alam nung time na yun is, unti-unti na palang nagpapakilala sa akin ang Lord. Sina Rose and Da is parang mga ate ko na rin na itinuring noon kasi sa aming tatlo akong pinakabata. And I'm happy for them kasi masaya na sila sa mga bagong buhay nila and nasa new chapter of life na sila sa marriage life and sa pagbubuo ng bagong pamilya. Kaya sana someday pag nagkita-kita kami mapagkwentuhan ulit namin yung mga memories namin noon. Pero may nangyari kasi noon kay Rose. After 1 month, nagkaroon ng medical, nagkaroon ng problema sa kanyang dugo. Ang nangyari, yung isang reserve is ipinalit sa kanya. Medyo naging emotional and dramatic yung pagpapalitan noon. Kasi nga, nung pinag-medical na yung isang reserve and si Rose is parehong nag-okay. Pero yung employer namin dito is ang pinili si reserve. Pero, si Rose, inilagay siya sa ibang category. So, yun talaga may mga purpose talaga. Itong si Reserve is para sa kanya talaga yung pwesto ni Rose. And si Rose para talaga dun sa ibang category. And marami din akong na-encounter na mga reserve and nakailang take na ng mga interview pero hindi nakakapasa.
Pero nagpatuloy lang sila hanggang sa makarating din sila dito sa Japan. Kaya kahit reserve ka or hindi ka pa nase-select, huwag kang susuko. Magpatuloy ka lang hanggang sa ma-reach mo yung goal mo. Then every December may mga Christmas party din na ginaganap noon, and kami naabutan din namin yung December kasi nga nag-start kami ng September. So nung December, nagkaroon din kami ng mga dance competition, 'di ba? Very competitive. Grabe, ang saya lang noon kasi ang sinayaw namin is Baby Shark. After ng Christmas party, meron din short vacation, and nabigyan din kami ng chance na makauwi sa aming mga bahay and makasama namin ang aming mga pamilya. Then after ng short vacation, bumalik na kami sa PEA and nagkaroon na ng graduation. And January 18, 2018, lumipad na kami ng papuntang Japan. So, from Manila to Japan, mga 4 hours yung biyahe. Mga hapon kami umalis sa Pinas, tapos nakarating kami dito mga gabi na. Tapos, sinundo na kami ng agency namin dito sa Japan, and dinala na kami doon sa training center. Yung training center namin dito sa Japan noon is Arms Kenshu Senta or Arms Training Center. And ipakita ko lang din sa inyo yung mga gamit kong libro noon sa Arms Training Center. Tadaan! Ito siya. Buhay pa. Tapos, ito din. Grabe. Oh. Tapos, syempre, meron ding certificate. Ayan. Binigyan din kami ng certificate noon. Nung nandun na kami sa place, naalala ko, binigyan kami ng isang malaking tinapay, tapos isang bote ng tubig. Alam mo yun, yung parang nag-expect kami ng ng kakain kami ng kanin, tapos yun lang inabot sa amin. Kumbaga, yun na yung pinaka-dinner namin. And pagpasok namin sa room, meron ng mga Chinese and Vietnamese. Syempre, kung ano yung tinuro sa amin, i-apply na rin namin, which is yung greetings, no? Unang-una yan. Pagpasok namin sa room, biglang, "Minasang, konbanwa!" Wow na gaya. Grabe, alam mo yung sobrang lakas ng namin kasi parang military style yung tinuro sa amin na ni Hongo. Yung mga Chinese, Vietnamese, nagulat kasi, genki, genki. Parang daw, masigla. Tapos, binigyan kami ng 7 lapad or 70,000 yen. 3 lapad is binayad namin dun sa canteen, which is dun kami kakain araw-araw ng breakfast, lunch, dinner. So, 3 lapad, no? Medyo malaki-laki. So, parang papatak ng 1,000 per day yung aming binayaran. Kaya, sinusulit talaga namin yung pagkain. Tapos, nung natulog na kami, kinabukasan, na-late kami ng gising kasi nga late yung orasan namin, 'di ba? Kasi advance ang 1 hour dito sa Japan, sa Pilipinas. Tapos, alam nyo ba, 3 Pilipina lang kami, tapos the rest, puro mga Chinese and Vietnamese na talagang kami lang yung nakakapag-usap ng Tagalog doon. And then the rest, paano kami makakapag-communicate? Shoga na eh. Wala kami magagawa kundi Nihongo yung gagamitin namin. Tapos ito pa yung pinaka nakakaloka. May oras yung shower at saka yung paglalaba. Bawal maligo sa umaga. Sa gabi lang dapat. Pag maglalaba, maliligo, unahan yan. Unahan ng pwesto. Naalala ko noon, isang room siya. Walang harang, walang mga cubicle. As in, lahat magkakakitaan. Alam mo yun? Tapos kanya-kanyang shower, kanya-kanyang gripo, ganyan. Tapos nung unang gabi na maliligo na kami, shucks, umiyak talaga ako kasi first time kong maliligo ng hubot-hubad na may mga kasama. So parang, nahihiya ako, hindi ko kaya. Umiiyak talaga ako. Tapos yung mga kasama ko nandun na, naliligo na. Tapos ako, umiyak talaga ako, nag-iisip ako, parang sabi ko, patapusin ko silang lahat. Kaso ang mangyayari, malilate naman ako. So may isang Chinese doon na in-approach ako, and ang sabi niya sa akin, wag daw akong mahiya. Pero syempre, ni Hongo, alam nga namang in-check yung knocks, maintindihan mo. Mga eksena pa doon na yung mga Chinese and Vietnamese, nag-aaway. One time, na-assign ako maging leader para mag-check ng mga nilinis nila. Tapos, may dalawa doon, isang Chinese, isang Vietnamese, nag-aaway sila. Alam nyo, tapang ng Chinese. Tapos, sabi ko, wag kayo away. Hindi, syempre sa Nihongo. Tapos, parang kawawa yung Vietnamese eh. Tapos, alam nyo ba, nung tutulungan ko yung Vietnamese, ikukunin akong gamit. Tapos, biglang ginanyan ako ng Chinese. Tapos, pagtingin ko sa Chinese, sabi niya, kala ko awayin din ako eh. Ito lang magkabardugulan tayo doon. Hindi, mababait naman ng mga Chinese. Talagang depende. Wag mo lang talaga silang aawayin. And then, ang ganap din doon is 6 AM, dapat gising ka na. 7 AM, kakain na ng breakfast, then linis, then 8 AM, hanggang sa matapos yung maghapon hanggang 6 PM, klase na ng Nihongo.
Tas 6 p.m. to 8 p.m. oras na yan ng shower, ng dinner. Then after nun, mga 9 to 10 p.m. may aral ulit. And then 11 p.m. lights out na. Tapos every Sunday 1 p.m. to 4 p.m. pwede kaming lumabas dyan. Sobrang higpit lang sa agency namin. Kasi yung building ng training center namin, yung pinaka main door niya is may lock. Pakiramdam ko nung mga time na yun is nakulong kami. Ang naalala ko pa noon, parang 3rd floor o 4th floor kami noon. Basta pinakamataas kami noon. Tapos kada kanto may CCTV, kaya walang ligtas. Tapos nung time na yon may nakilala din kaming Pilipina. Ayan, si Ate Shay. Ayan, Shay Javier. Talagang napaka-friendly niya, napaka-approachable niya. And siya din yung reason ba't kami nakakonect ng wifi. Kasi ito yung training center, tapos ito lang yung bahay nila, yung apartment nila. So kahit papaano, abot yung wifi. Eh, nung time na yon para makakonek kami sa wifi, ilalabas namin yung kamay namin doon sa bintana. Eh, winter nung time na yun, nung January. Kaya, bago pa mag-send yung message, talagang nginig-nginig na sa sobrang lamig. Tapos, syempre, unang labas namin, mga napuntahan namin is Daiso, mga supermarket, mga drugstore. Alam mo yung banong-bano kami, tapos parang ang pakiramdam namin, yung lahat ng mga paninda dun is, ang mahal, ang mahal. Sobrang nakakapanibago yung mga presyo. Then, after 1 month of training, grabe, ang galing na namin sa Nihongo. Ayun, after 1 month, nakalabas na kami. Ayan, pwede nang lumabas. And then, sinundo na kami ng mga boss namin and pinakain kami sa ramen restaurant. Then, after nun, dinala na kami sa aming apartment, which is dito. And February 19, nag-start na kami ng aming trabaho. And looking back sa mga pinagdaanan ko noon at sa mga training na napagtagumpayan, is masasabi kong naging matatag talaga ako. At ngayon, may maishishare ako sa inyo at talaga ang sarap lang balikan. Sabi ko nga, kung ano ako ngayon at kung nasan ako ngayon, it's all because of God's favor. I am living in His goodness. Minasang, thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito and see you on my next vlog. Have a blissful day. Bye!